Magandang araw po sa inyong lahat mga kamisteryo. Ako po ang inyong lingkod, Sir Misteryo. Sa dami ng muling nagpadala ng kanilang mga kwento matapos ang nauna nating narration tungkol sa Tokhang, wala akong magagawa kundi balikan at basahin ng kanilang mga mensahe. Mga kwentong hindi lang basta karanasan, kundi mga alaala ng takot, pagkawala at mga bagay na hanggang ngayon ay hindi pa rin maipaliwanag. Ngayong araw, muli tayong magbubukas ng isa pang kwento. Isang kwentong maaaring sumasalamin sa realidad o baka naman sa mga bagay na mas malalim pa sa ating nakikita. Pero bago tayo magsimula, nais kong tanungin kayo. Para sa iyo, kamisteryo, tama ba ang programang Tokhang? O isa ba itong realidad na mas tumatama lamang sa mga mahihirap na mamamayan? I-comment mo ang iyong sagot. Basahin natin at alamin kung saan tayo dadalhin ng mga susunod na kwento. Kung handa ka na kamisteryo, umpisa na natin ang kwentuhan. Magandang gabi sa iyo, Sir Misteryo. At sa lahat ng mga nakikinig na pinipiling samahan ng dilim kaysa ang katahimikan ng kanilang sariling isipan. Tawagin niyo na lang akong Lara. Lumaki ako sa isang lumang compound dito sa Quezon City. Yung tipong magkakadikit ang bahay, iisa ang linya ng tubig at halos lahat ng tao ay magkakakilala o ang akala lang namin ganoon. Noong 2018, kasagsagan pa rin ng Tokhang. May isang lalaki sa amin na kilala bilang Nardo. Hindi siya tulad ng iba na lantaran. Tahimik lang siya. Isang construction worker sa umaga. Pero sa gabi, may mga kakaibang bisita sa kanyang bahay. Hindi siya pala salita, pero ramdam mo na may tinatago siya. Isang gabi, may kumatok sa bahay nila. Hindi ito yung ordinaryong katok. Mabagal, mabigat, parang bawat baksak ng kamao ay may kasamang babala. 3 lalaki ang pumasok. Walang maskara, walang sigaw, walang gulo. Kinabukasan, nakita na lang si Nardo sa labas ng compound. Nakahandusay, may tama ng bala. Ang sabi ng pulis, nanlaban. Pero walang nakarinig ng putok. Walang nakakita ng baril. Parang bigla na lang siyang lumitaw doon. Wala ng buhay. Inilibing siya agad. Tahimik, walang ustisya. Pero doon nagsimula ang kakaiba. Sa mismong bahay ni Nardo, may bagong umupa makalipas ang ilang linggo. Isang pamilya, mag-asawa at isang batang babae. Noong una, maayos naman. Tahimik at normal lang ang pamumuhay nila doon. Hanggang sa isang gabi, narinig ng mga kapitbahay ang bata na sumisigaw. Hindi iyak, sigaw ng takot. Akala nila bangungot lang, pero gabi-gabi na itong nangyayari. Parehong oras, 2:00 ng madaling araw. Isang araw, kinausap ng nanay ang kapitbahay namin. Nanginginig siya habang nagsasalita. Sabi niya, hindi lang daw basta lalaki. Nakatayo raw ito sa sulok ng kwarto ng anak niya. Payat, marumi, basa ang damit at may dugo sa dibdib. At ang mas nakakatakot, nakatingin lang daw ito sa bata habang unti-unting lumalapit. Lumipat agad ang pamilya pero hindi natapos doon. Ang bahay na iyon ay nanatiling bakante. Kahit sino ang tumira, umaalis din agad. Iisa ang dahilan. May naririnig daw silang kaluskos sa loob kahit walang tao. May yapak sa sahig at minsan may mahinang katok mula sa loob ng kwarto. Parang may gustong lumabas. Pero ang pinaka nakakatakot, Sir Misteryo, ay nangyari sa pinsan ko. Isang gabi, dumaan siya sa tapat ng bahay ni Nardo. Madilim, walang ilaw, pero napansin niyang bukas ang pinto at may nakatayo sa loob. Isang lalaki, payat, nakayuko, hindi gumagalaw. Akala niya magnanakaw, kaya sinigawan niya. Dahan-dahang umangat ang ulo nito at doon niya nakita, butas ang dibdib at tumutulo ang pulang likido. Biglang nagsara ang pinto ng malakas. Pagdating ng umaga, sarado pa rin ang bahay. Walang bakas ng kahit sino. Simula noon, wala nang dumadaan doon sa gabi. Dahil sabi ng matatanda sa amin, may mga kaluluwang hindi matahimik. Lalo na kung kinuha sa kanila ang pagkakataong ipagtanggol ang sarili nila. At minsan,
Hindi sila umaalis. Naghihintay lang sila sa lugar kung saan sila huling huminga. Sir Misterio, kung sakaling makarinig kayo ng katok sa isang bakanting bahay, lalo na sa 10 oras ng gabi, wag na wag nyo nang alamin kung saan nanggagaling ang katok. Baka hindi na tao ang kumakatok. Salamat po sa pakikinig, Sir Misterio, at sa inyong mga solid na supporter. Manatiling alerto dahil hindi lahat ng tahimik ay ligtas. Magandang gabi sa inyo, Sir Misterio. At sa lahat na rin po ng mga listeners nyo na mas pinipiling harapin ng dilim kaysa takasan ito. Tawagin nyo na lang po akong Arman. Dito ako nakatira sa isang tahimik na barangay sa Caloocan. Yung tipong pagpatak ng 9:00 ng gabi, halos wala ka nang marinig kundi tahol ng aso at mahihinang bulungan ng hangin. Noong kasagsagan ng tukhang, isa ako sa mga taong sumuporta rito. Para sa akin noon, tama lang. Marami kasing nasirang buhay dahil sa droga, pamilya, kabataan, kinabukasan. At sa barangay namin, may isang pangalan na paulit-ulit na nababanggit, si Joel. Sikat siya bilang tulak sa amin. Ilang beses na raw nahuli, ilang beses na rin pinakawalan. Hanggang isang gabi, kinatok ang bahay nila. 3 pulis, maayos ang usapan, sabi ng iba. Sumama raw si Joel nang walang laban. Pero kinabukasan, wala na siyang buhay. Nanlaban ayon sa ulat. At gaya ng iba, tinanggap ko iyon. Sa isip ko, buti nga. Pero may mga bagay palang hindi mo dapat basta hinuhusgahan. Lalo na kung hindi mo nakita ang kabuuan. Ilang linggo matapos ang insidente, may napansin kaming kakaiba sa lugar kung saan siya nabaril. Isang madilim na kanto sa likod ng barangay hall. Una, yung mga aso. Ayaw na nilang dumaan doon. Kahit pilitin mo, hihinto sila, uurong at minsan tatahol sa hangin na parang may nakikita silang wala naman. Tapos yung poste sa ilaw, madalas kumukurap. Hindi yung simpleng flicker, kundi yung parang may humaharang sa liwanag. Parang may aninong dumadaan, paulit-ulit kahit walang tao. Pero ang tunay kong naranasan, Sir Misterio, ay isang gabi habang pauwi ako. Galing ako sa inuman noon. Medyo lasing, pero malinaw pa ang isip ko. Dumaan ako sa kantong yon. Tahimik, masyadong tahimik. Habang naglalakad ako, may narinig akong kaluskos sa likod ko. Paglingon ko, wala. Nagpatuloy po ako sa paglalakad, Sir Misterio. Hanggang sa narinig ko ulit yung tunog ng tsinelas na hinihila sa semento. Pero hindi ko iyon naririnig sa harapan ko. Nasa likod ko. Palapit, papalapit ng papalapit. Bigla akong napatigil at doon ko naramdaman may humawak sa balikat ko. Malamig at sobrang bigat. Parang kamay na matagal nang walang buhay. Hindi ako agad nakalingon. Na-paralyze ang buong katawan ko. Hanggang sa may bumulong sa tenga ko. Mahina pero malinaw. Hindi ako nanlaban. Doon ako napalingon at nakita ko siya. Si Joel. Nakatayo sa likod ko. Duguan ng dibdib. May butas ng bala. Maputla ang muka at ang mga mata niya hindi galit kundi punong-puno ng lungkot at galit na pinipigil. Sinama nila ako. Bulong niya. Sumunod ako. Bigla siyang lumapit, masyadong malapit. Ramdam ko ang malamig niyang hininga. At iniwan nila ako sa dilim. Bigla akong napasigaw at tumakbo. Pagdating ko sa bahay, nanginginig ako. Hindi ako agad nakatulog buong gabi. Akala ko tapos na, pero hindi pa pala. Simula noon, may mga kapitbahay kaming nagkakwento na may lalaking sumusunod sa kanila sa gabi. Hindi agad nagpapakita, pero ramdam mo na may kasama ka. At kapag tumigil ka, titigil din siya. Kapag lumingon ka, wala. Pero kapag pinikit mo ang mata mo kahit sandali, nandyan na siya. Mas malapit, mas malinaw. May isang tricycle driver pa nga na nagsabing may sumakay raw sa kanya isang gabi. Tahimik lang,
Wala raw itong imik. Pagdating sa kanto kung saan namatay si Joel, sinabi raw nito. Dito lang ako. Paglingon niya sa likod, walang tao. Pero basa ang upuan. Parang may malansa at itim na likido kung saan umupo ang lalaki. Sir Misterio, hindi ko itatanggi. Naniniwala pa rin ako na kailangan ng disiplina. Kailangan ng kaayusan. Pero mula noong gabing yon, may isang bagay na nagbago sa akin. Dahil may mga kaluluwang hindi naghahanap ng paghiganti, kundi ng katotohanan. At hanggat hindi nila iyon nakukuha, mananatili sila sa kalsada, sa dilim, sa likod mo. Kaya kung sakaling may maramdaman kang sumusunod sa iyo sa isang tahimik na gabi, huwag ka agad lilingon. Baka hindi mo kayanin ang makikita mo. Salamat sa pakikinig sa inyo, mga kamisteryo, at sa inyo na rin po, Sir Misterio. Mag-iingat po kayo palagi dahil hindi lahat ng wala ng buhay ay tuluyang nawawala. Magandang gabi sa inyo, Sir Misterio, at sa lahat ng gising pa hanggang ngayon na nakikinig sa channel nyo. Tawagin nyo na lang akong Mila. Nakatira po ako dito sa lumang tenement dito sa Maynila. Yung tipong manipis ang dingding kaya kahit bulong ng kapitbahay mo, rinig na rinig mo sa kabila. Noong 2017, kasagsagan ng tokhang, may isang pamilya sa tapat namin. Sila Aling Cora at ang anak niyang si Junjun. Mahirap lang sila. Si Aling Cora, labandera. Si Junjun naman, minsan kargador. Minsan, wala talagang trabaho. May bisyo. Oo, hindi ko may tatanggi. Pero sa totoo lang, hindi siya yung tipong naninira ng buhay ng iba. Madalas nga siyang nakikita na nagbibigay ng barya sa mga batang hamog. Isang gabi, nagising kami sa malalakas na katok. Hindi normal na katok. Yung tipong galit at minamadali yung tao na nakatira sa loob ng bahay. Buksan mo to. Sunod-sunod. Nagkagulo ang buong pasilyo. May sumisigaw, may umiiyak. Ilang minuto lang, katahimikan. Kinabukasan, wala na si Junjun. Nakita na lang siya sa kanto. Nakahandusay, may mga tama ng bala. Nakabalot sa karton ng kalahati niyang katawan at may nakasulat na nanlaban. Yun ang sabi, pero kilala namin siya. Alam namin wala siyang baril. Wala nga siyang may pambili ng pagkain minsan. Simula noon, nagbago ang pakiramdam sa tenement. Hindi agad nakakatakot pero may kakaibang bigat. Parang may mga nakatingin sa'yo kahit mag-isa ka. Parang may nakikinig sa bawat buntong hininga mo. Pero ang kakaiba, Sir Misterio, hindi siya nagpapakita sa gabi. Sa umaga siya nagpaparamdam. Lalo na kapag tirik na tirik ang araw. Una kong naranasan yon habang naglalaba ako sa common area. Tanghali, walang tao, tahimik. Habang kinukusot ko ang damit, may narinig akong patak. Akala ko tubig lang mula sa gripo. Pero pagtingin ko sa sahig, hindi tubig. Kulay pulang likido ito na parang nanggagaling sa tao. Unti-unting tumutulo mula sa itaas, mula sa kisame. Napatayo ako sa gulat. Pagtingala ko, wala namang kahit ano. Walang tumutulo. Pagtingin ko ulit sa sahig, wala na rin. Para bang natuyo agad ito. Parang hindi nangyari. Akala ko guni-guni lang. Hanggang sa hindi na ako ang nag-iisang nakaranas dito. Yung kapitbahay naming si Mang Rolly, isang umaga habang nag-aalmusal, bigla raw naging mapait ang kape niya. Sobrang pait. Parang may halo. Pagtingin niya sa tasa, may maliliit na pulang bula na dahan-dahang pumuputok sa ibabaw. Iniwan niya agad. Pagbalik niya matapos kumuha ng tubig, normal na ulit. May mga batang naglalaro rin sa pasilyo na bigla na lang titigil tapos sasabihin, "May kuya na nakaupo dyan." Pero walang tao. At hindi raw gumagalaw. Nakatingin lang. Pero ang pinaka nakakatakot, Sir Misterio, ay nangyari kay Aling Cora. Isang tanghali, nakita ko siyang nakaupo sa tapat ng pintuan nila. May kausap pero mag-isa lang siya. Lumapit ako. "Aling Cora, okay lang po kayo?" Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Namumula ang mata, hindi dahil sa iyak,
kundi parang matagal nang walang tulog. Tahimik na siya ngayon. Yun ang sabi ni Aling Cora. Nakauwi na. Kinalubutan ako. Ang sabi ko, ano po? Tinuro niya ang loob ng bahay. Dati, gabi-gabi siyang naglalakad. Paikot-ikot, hindi mapakali. Pero ngayon, dito na lang siya, nakaupo. Napatingin ako sa loob. Madilim, walang ilaw. Pero sa gitna ng kalsada, may bahagyang hukay sa semento. Parang paulit-ulit na kinakamot. At doon ko naramdaman, hindi galit ang nagpaparamdam. Hindi rin pananakot, kundi paghahanap. Parang may hinahanap siya o sinusubukang ipakita. Simula noon, mas dumalas ang kakaiba. May mga araw na kahit maliwanag, may aninong gumagalaw sa sahig. Hindi tugma sa direksyon ng araw. May mga oras na may maririnig kang paghinga sa tabi mo kahit walang tao. At minsan, may mararamdaman kang mabigat sa kamay mo. Parang may humahawak. Hindi masakit, pero hindi rin bumibitaw. Parang ayaw kang paalisin. Sir Misterio, sabi ng mga nakakatanda dito sa aming lugar, ang mga kaluluwang nagpaparamdam ng may galit ay nananakot. Pero ang mga nawala ng may hinanakit, nagpaparamdam. Tahimik, paulit-ulit. Hanggang sa mapansin mo. Hanggang sa maramdaman mo. At sa tenement namin, hindi namin nararamdaman ng takot. Kundi bigat. Bigat ng isang katotohanang ayaw aminin. Hindi masama ang mga nawawala, kundi mahirap lang. Kaya kung sakaling may makita kayong patak ng dugo sa liwanag ng araw, huwag nyo agad ipikit ang mata nyo. Baka may gusto lang ipakita sa inyo. Salamat sa pakikinig, Sir Misterio. At sa lahat ng nakikinig, mag-ingat po kayo. Dahil hindi lahat ng multo ay nananakot. Yung iba, naghahanap lang ng makakaintindi. Magandang gabi sa iyo, Sir Misterio, at sa lahat ng mga nakikinig na pinipiling manatiling gising habang nilalamon ng dilim ang kanilang isipan. Tawagin niyo na lang po akong Carlo. Dati ako nakatira sa isang magulong lugar dito sa Maynila. Yung tipong gabi pa lang, parang may sariling mundo ang kalsada. May inuman sa bawat kanto, may sigawan, may bentahan. Alam niyo na po yung sinasabi kong bentahan. Pero nung kasagsagan ng tokhang, nagbago ang lahat. Unti-unting nawala ang ingay, nawala ang mga tambay, nawala ang gulo. At para sa akin, gumanda ang buhay. Mas tahimik, mas maayos, mas ligtas ang mga anak ko sa labas. Sabi ko nga noon, kung wala ka namang ginagawang masama, wala kang dapat ikatakot. Paulit-ulit kong sinasabi yon. Hanggang sa maranasan ko ang isang bagay na hindi ko may paliwanag. May isang kanto sa amin. Dati iyon ang pinakamagulo. Doon laging may bentahan, doon madalas ang gulo. Ngayon, wala. Walang tao. Pero hindi rin siya mukhang bakante. Parang may nagbabantay. Una kong naranasan ng kakaiba isang hapon. Hindi po gabi, Sir Misterio. Di ba kadalasan pong mga nagkakwento rito ay gabi ang pagpaparamdam. Sa akin po, kakaiba ang naranasan ko. Hapon, maliwanag na maliwanag pa. Dumaan ako sa kanto. Bigla akong nakaramdam ng lamig. Hindi yung hangin na malamig, kundi parang may dumaan sa loob ng katawan mo. Napahinto po ako at doon ko napansin lahat ng bagay sa paligid parang biglang tumigil. Yung kurtina sa bintana hindi gumagalaw. Yung dahon ng puno parang nakapris. At higit sa lahat, wala akong naririnig. Walang aso, walang tao. Kahit sa malayo, parang biglang pinatay ang mundo. At sa gitna ng katahimikang iyon, may narinig akong tunog. Sobrang hina. Parang may inihila sa semento. Daan-daan ako lumingon sa kanto. Wala po akong nakita. Pero yung tunog, palapit. Hanggang sa huminto sa mismong likod ko. Hindi ako agad lumingon. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may nagsasabi sa akin na wag. Pero naramdaman ko, may nakatayo sa likod ko. Hindi ko nakikita, pero ramdam na ramdam ko. Parang may anino na walang anyo,
At bigla may humawak sa kamay ko. Hindi mahigpit pero napakalamig. Sobrang lamig na parang hinugot mula sa yelo. Napalingon ako, wala. Pero ang kamay ko may marka. Parang may mga daliring dumikit, itim, parang uling. At habang nakatingin ako doon, unti-unti itong nawawala. Parang hinihigop ng balat ko. Simula noon, hindi na ako nakampante. Pero ang pinakamatindi, Sir Misterio, ay nangyari ilang gabi matapos yon. Natulog ako ng maaga. Pero nagising ako mga bandang 3:00 ng madaling araw. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil may mali. Pagmulat ko ng mata, nakaupo ako. Hindi ako ang gumalaw. Nakaupo na ako sa kama at nakatingin ako sa pinto. Bukas, naalala kong isinara ko yon. At sa labas ng kwarto may anino. Hindi gumagalaw, pero hindi rin nawawala. Dahan-dahan itong pumapasok. Walang tunog ng yapak, walang galaw ng hangin. Pero papalapit hanggang sa tumingin ako sa harap ko at doon ko siya nakita. Hindi malinaw ang muka pero ang katawan may mga butas. Parang tinamaan ng bala. At mula sa bawat butas, walang dugo. Kundi kulay itim lang po, Sir Misterio. Parang walang lamang loob. Nakatayo lang siya. Nakatingin sa akin. Hindi galit, hindi nananakot, pero hindi rin mapakali. Dahan-dahan niyang tinaas ang kamay niya at itinuro ang dibdib niya. Tapos itinuro ako, paulit-ulit. Parang may gustong ipaalala. Bigla akong nakaramdam ng bigat sa dibdib. Hindi sakit, kundi kaba. Yung tipong hindi mo maintindihan kung bakit. At doon ko naalala, siya, si Marvin. Isa siya sa mga nawala sa kanto na iyon. Isa sa mga tinaniman. Isa sa mga hindi na nakauwi. At bago ako mawala ng malay, may narinig akong bulong. Hindi malakas pero malinaw. Hindi ka nga natatakot, pero naririnig mo ba kami? Pagmulat ko ulit, nakahiga na ako. Sarado ng pinto, walang tao. Simula noon, Sir Misterio, naniniwala pa rin ako. Oo, gumanda ang lugar namin. Tahimik na. Maayos na. Pero may isang bagay akong hindi na kayang baliwalain. Ang katahimikan na iyon. Hindi walang laman. May nakatira doon. Hindi nakikita, hindi nagsasalita, pero nagpaparamdam. Hindi para manakot, kundi para ipaalala. Kaya kung pakiramdam nyo ay masyadong tahimik ang paligid, yung tipong walang kahit anong buhay, huwag nyo agad isipin na ligtas kayo. Dahil baka hindi lang kayo ang nandyan. Hanggang dito na lang po, Sir Misterio, at sana po mabigyan nyo po ng daan ang kwento ko. Aabangan ko po ito sa channel nyo. Magandang gabi sa inyo, Sir Misterio. At sa lahat na rin po ng mga masugid na nakikinig sa channel nyo katulad ko. Tawagin nyo na lang po akong Ian. Dito ako nakatira sa Maynila. At matagal ko nang kinikimkim ang kwentong to. Sa totoo lang, hindi ako sang-ayon sa tokhang. Hindi dahil gusto ko ng gulo, kundi dahil sa mga nakita ko, sa mga narinig ko, at sa mga bulong-bulungan sa amin na hindi umaabot sa balita. Sinasabi nila, hindi lang daw maliliit ang galaw. May mga nasa taas daw na nakikinabang din. Mga pangalan na hindi mo mababanggit ng malakas. Pero pinili kong manahimik noon hanggang sa may nangyari sa pinsan ko. Si Marco. Estudyante, tahimik, walang bisyo, pangarap niyang maging guro. Isang gabi, pauwi siya galing review. Hindi na siya nakarating sa bahay namin. Kinabukasan, nakita siya sa isang bakanting lote. Nakahandusay, may tama ng mga bala sa katawan. Nanlaban daw, yun yung sabi ng mga pulis. Pero paano lalaban ng isang batang walang kahit anong laban? Doon nagsimula ang galit ko. Hindi na ako nakatulog ng maayos matapos ang burol niya. Hindi dahil sa lungkot lang, kundi dahil sa mga panaginip. Unang gabi, nakita ko siya. Nakatayo lang sa gitna ng dilim. Hindi po siya gumagalaw, Sir Misterio. Tinawag ko siya. Marco, hindi siya sumagot. Lumapit ako at doon ko napansin, hindi siya humihinga. Hindi gumagalaw ang dibdib at ang mata niya nakabukas lang. Biglang may narinig akong tunog. Parang may nahuhulog na bagay sa semento. Isa, dalawa,
3. Pagtingin ko sa paa niya, may mga bala na unti-unting nalalaglag mula sa katawan niya. Isa-isa. Walang dugo, walang sugat na bukas, pero may lumalabas. Nagising ako, hingal na hingal. Akala ko panaginip lang, pero gabi-gabi na siyang bumabalik. Parehong eksena, pero bawat gabi mas lumalapit siya. Hanggang sa isang gabi, nasa harap ko na siya at nagsasalita. Mahina, parang pagod. Hindi ako yung hinahanap nila. Doon ako nagising. Simula noon, hindi na lang sa panaginip. Sa bahay na rin. May kwarto si Marco sa lumang bahay ng tita ko. Ngayon ay abandonado na. Walang gustong pumasok doon. Pero ako, pinilit ko. Gusto kong maramdaman yung lahat ng mga nangyayari sa akin kung totoo ba. Isang hapon pumasok ako. Maliwanag pa. Pero pagpasok ko pa lang, iba na ang pakiramdam. Hindi malamig, hindi rin mainit. Parang walang temperatura. Parang patay ang hangin. Dahan-dahan akong pumasok sa kwarto niya. Maayos pa ang kama. Nandoon pa ang mga libro. At sa mesa, yung notebook niya. Binuksan ko, blanko. Pero habang nakatingin ako, may lumitaw na sulat. Dahan-dahan. Parang may invisible na kamay na nagsusulat. Nanginginig ako. Hindi ako makagalaw. At ang nakasulat, hindi pangalan, kundi mga numero, petsa, oras, at isang lugar. Biglang sumara ang notebook. Mag-isa, kasabay ng malakas na pagkalabog ng pinto. Napalingon po ako sa misteryo. Sarado na ang pintuan ng kwarto. At sa likod ko, may paghinga. Hindi malakas pero sapat para maramdaman mo sa batok mo. Dahan-dahan akong lumingon at doon ko siya nakita. Si Marco, nakatayo sa gilid ng kama niya. Parehong anyo sa panaginip ko. Pero ngayon, mas malinaw, mas totoo. At ang mas nakakatakot, hindi siya nag-iisa. Sa likod niya, may mga anino, iba't ibang hugis. Tahimik, nakatayo lang, parang naghihintay. Siya lang ang gumagalaw. Lumapit siya at sa unang pagkakataon, ramdam ko ang galit niya. Hindi siya sumisigaw, hindi rin nananakit, pero mabigat, parang pinipiga ang dibdib ko. Hindi lang ako, mahina niyang sabi, marami kami. Bigla siyang tumingin sa likod ko at sumabay ang tingin ng mga anino. Parang may tinuturo, parang may hinahanap at sabay-sabay silang bumulong. Alam mo, biglang bumukas ang pinto at nawala sila. Paglabas ko, halos hindi ako makahinga. Simula noon, Sir Misterio, hindi na ako nagduda. Hindi lang siyang nagpaparamdam para takutin ako. May gusto siyang ipaalala. May gusto siyang ipakita. Hindi lang tungkol sa kanya, kundi sa iba pa. Sa mga katulad niyang hindi dapat nadamay. At hanggang ngayon, gabi-gabi ko pa rin siyang napapanaginipan. Pero ngayon, hindi na siya nakatayo lang. Naglalakad na siya. Palapit ng palapit. At bawat takbang, may kasunod, mas marami, mas malinaw. Kaya kung sakaling may panaginip kayo na paulit-ulit, huwag nyo agad baliwalain. Baka hindi lang iyon panaginip, baka may kumakatok sa isip nyo. Salamat sa pakikinig, Sir Misterio, at sa lahat ng mga nakikinig sa channel nyo. Mag-iingat po tayo palagi dahil may mga katotohanan kahit ilibing mo sa limot, hahanapin at hahanapin ka pa rin.